Blessed afternoon po sa aming mga kapatid dito sa UK. Magandang gabi po sa Pilipinas. At saan man punta ko kayo ng mundo naroon, isa pong mapagpalang pagbati ang aming ipinaabot sa inyo. Ngayon po ay tayo sisimula sa ating gawain. Let me start po with the opening prayer. Dakilang Diyos mapagpalang Ama, narito na naman po kami upang kayo ay aming purihin, makinig ng inyong mabuting balita. Dito'y aming maisagawa ng lubos sa aming puso. Panginoon, gabayan niyo po at patnubayan ang aming mga kapatid na may mga gagawin sa araw na ito. Ang aking brother husband na mag-IT, si brother Albert na magpapahayag ng mga mabuting balita, at ganon din po ang aming mga kapatid na makikinig. Let their ears be open po sa lahat ng kanilang maririnig today. Ganon din po, pinaabot po namin ang aming magandang araw na pagbati sa inyong lahat. And ngayon po ay marinig na natin ang Our Father. Forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Psalm chapter 1 verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon naman po ay marinig natin ang inspirational talk ng aking brother husband. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay ang tungkol po sa, ito po ay isang bahagi ng kaligtasan, tungkol po sa pagsamba. Doon po sa aklat ng Deuteronomy chapter 5 verses 6 to 9. Sinasabi po rito,
Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong Diyos ay mapanibuhuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na sali ng nangapopoot sa akin. Siguro po hindi ko na masyadong ipapaliwanag itong aking binasa sapagkat ito po ay hindi na bago sa atin. Ito po ay actually nasa Ten Commandments mo ito. Ito po ay utos ng Diyos tungkol sa pagsamba. Susuportahan ko lang po ito doon sa aklat ng Juan, doon po sa chapter 4. Ito po ay napakahalaga mga kapatid sapagkat lalong-lalo na sa atin na kung ito po ay ating babaliwalain, at tayo po magpapatuloy sa ibang klase ng ating uri ng pagsamba, ay ika nga po ay hindi rin po tayo kahit po tayo maganda ang ating mga ginagawa, kahit po tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, ngunit ito po ay alam na natin at atin pong hindi gagawin, patuloy natin gagawin yung ibang uri ng pagsamba, ay hindi rin po tayo maliligtas. Ika nga po ay ito po ang sabi sa aklat ng Juan sa chapter 4. Ang sabi po rito, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga nasa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ito po yung gusto ng ating Panginoon pagsamba sa Kanya kahit po saan tayo naroroon. Ah, Mas maganda po yung kung tayo po ay bago matulog, pumunta po tayo sa isang lugar na tahimik, manalangin po tayo sa Panginoon na tayo po gabayan sa ating pagtulog, ilayo po tayo sa lahat ng kamakama sa masasamang espiritong gagambala sa atin sa ating pagtulog. At ganun doon po sa ating paggising, pagmulat po ng ating mata, na tayo po ay manalangin sa Panginoon, magpasalamat at tayo binigyan muli ng magandang bukas at magandang umaga sa susunod na araw. At yun po ay napapakinggan niya hanggat kasi tayo po ay hindi po natin madadaya ang ating Panginoon, lalo ang banal na Espiritu, sapagkat tayo po ay kung tayo po ay gumagawa ng ang iba po kasi sa tao lang sila umiiwas na huwag silang mawala. Yung tayo bilang tao, nahihiya tayong makikita ng ibang tao na palibhasa tayo nasa gawain. Nahihiya tayo na makikita ng ibang tao na tayo masama ang ginagawa. Ngunit mas maganda po yung kahit po tayo walang kasama, sapagkat ang ating pong katakutan, yung pong Diyos na nakakakita sa atin. Doon po sa at ito po mga utos na ito ng Panginoon ay ika nga po doon sa ito po ay patunay na dapat siya lamang po ang ating pakikinggan. Wala po tayong ibang pakikinggan. Hindi po tayo makikinig doon sa mga sabi-sabi kasi tayo po nasanay, kagaya po namin, kami po nasanay doon sa may mga pamahiin nung una. At hanggang ngayon nga po, yung sa pagpaparepair ng aming bahay sa Pilipinas, masama rin yung katapat ng kwarto, dapat po hindi na pinaniniwalaan ng ganun sapagkat dapat ang pinaniniwalaan natin, ang ating pong pakikinggan, ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay sinabi ng kanyang Ama, ng ating Diyos Ama, doon po sa aklat ng Lucas, ang sabi po rito, babasahin ko po sa inyo sa aklat ng Lucas,
Ang sabi po rito sa aklat ng Lucas chapter 9, sa chapter 9, dito po sa 35, ang sabi po rito, at may tinig na nanggaling sa alapaap na nagsasabi, ito ang aking anak, ang aking hirang, siya ang inyong pinggan. At ito po yung nakasulat din sa aklat ng Mateo. Ang sabi po rito sa aklat ng Mateo chapter 17, sa ito po ang sabi, chapter 17 verse 5. Ito po ang sabi ng samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Yan po ay ang nagsabi ay ang ating Diyos Ama na pakinggan lang po natin ay ang ating Panginoong Kristo. Hindi po tayo makikinig sa kung ano-ano mga sabi ng mga tao, ganun din po sa pagsamba. Kung ano po isinuutos sa atin ng Panginoon Kristo sa uri ng pagsamba, yun po ang ating gagawin. Ah, yun pong ako po ay nakikinig ng ako po ay minapakinggang aral na ito po isang mangangaral na talagang biblical. Sabi nga po niya, ah, wala yung karma sa Biblia, ngunit tayo po bilang Kristiyano ay ang karma po na darating sa atin ay doon pagdating po ng ng paghuhukom. Doon po tayo darating ang karma na kung tayo ay ika nga po ay kung ang ating pakikinig ay hindi totoo na binabaliwala natin ay tayo po ay doon kakarmahin sapagkat ayaw po ng Diyos na tayo naririto, tinawag tayo niya, ngunit tayo hindi makikinig sa kanyang mga utos, eh doon po hahatol sa atin ng Panginoon na kahit po tayo nasa loob ng gawain. Tayo nga po yung naririto na, tayo po ay hinahatulan, ngunit kung atin pong babaliwalain ang kanyang mga iniuutos sa atin, ay mawawalang halaga po yung ating matagal na paglilingkod. At tayo po bilang Kristiyano pati, lalong-lalo na pagka tayo po ay nabinyagan na bilang Kristiyano, ni kahit nga po yung handa na yung inihahanda sa mga santo, hindi po tayo pwedeng kumain noon. Marami pong pagkain na pinagbabawal sa Biblia na hindi po natin dapat kainin at yun po ay kasama doon. Kaya dito po sa aking binasa sa aklat ng Deuteronomy, yun po yung ating iwasan sapagkat tayo po ay nanggaling sa lumang kagaya ko po sa aking sarili, ang aking pong lumang pananampalataya ay iba. At yun po ang binago sa akin ng Panginoon sapagkat ito po sinusunod ko sapagkat gusto ko naman po ay pagdating ng hindi po kasi natin alam, hindi ko po alam kung kailan ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo at tayo po ako po yung nagpapasalamat at patuloy ang ika nga po ang pagpahatid niya sa akin ng kanyang mga banal na salita sa pamamagitan ng ating mga ngaral na si Brother Albert na siyang ginagamit, alam ko siya ginagamit ng ating Panginoon Kristo. Kaya pagdating po sa pagsamba ay siguro po yung napapanahon na tayo mga tinawag ay talagang baguhin na natin at tayo po ay sumamba lang sa kung kung sino ang dapat sambahin na ating Panginoong Kristo na atin siyang kilalanin. Hindi po natin pwedeng sabihin na mahal natin ating Panginoong Kristo kung hindi natin lubusan siyang nakikilala. At yung pong pagkilala sa Kanya natin ay sa pamamagitan po ng pagninilay ng Kanyang mga banal na salita at
sa pagsasabuhay nito at pagsunod sa kanyang mga iniuutos. Ito lamang po mga kapatid at maraming maraming salamat po at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay tatawagin natin si Brother Albert para sa ating pagpapaliwanag ng Word of God this week. Magandang araw po mga minamahal magulang at kapatid. Magandang gabi dyan sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK. At magandang araw at gabi saan man dako kayo naroon na makapakinig ng ating munting pag-aaral na ito o pagninilay sa banal na salita ng Diyos. Doon po sa binasa ni Brother Randy doon sa aklat ng Deuteronomy ay dito po kung minsan nagkakaroon tayo ng problema sa mga pangungusap na ito ng Diyos kasi tayo po nahirapi doon sa ating maling sistema ng pagsamba sa Diyos. Kaya kung minsan, pag nabasa natin ito, ginagawa ng ibang personal na para bagang kaya namin binasa ito ay para saktan ng damdamin ng iba. Pero hindi po ganon. Ang nagsasalita po rito ay Diyos. Wala po kaming karapatan na baguhin itong nakasulat dito, kundi ang ating tanging magagawa ay umayon kung ano ang sinasabi ng Diyos without any reservation. Ibig sabihin, wala tayong dapat na ikatwiran kasi nasabi ng Biblia, ang Diyos lang naman ang marunong. He is the only wise God. Kaya wag na tayong magdunong-dunungan pa at mangangatwiran pa sa mga sinasabi ng Diyos. Maniwala po tayo, He is the only wise God. Basahin nga natin para mapatunayan siya ang pinakamatalino. Dito po sa aklat ng Roma chapter 16 verse 27. Ang sabi po rito ay ganito, to the only wise God be glory forevermore through Jesus Christ. Amen. Kapag sinabi pong siya lamang, the only wise God, siya lamang ang pinakamatalino, kukwestiyonin ba natin na ang Diyos lang ang pinakamatalino? Hindi po, dapat po nating tanggapin. Kahit ikaw ay doktor o abogado, dapat na tanggapin mo that God is He is the only wise God. Kasi ikaw ay doktor, pero hindi ka naman marunong maggupit ng buhok, kaya daig ka ng barbero. Kung ikaw naman ay abogado, ay daig ka ng magsasaka pagdating sa pagtatanim. So yung ating pagiging katalinuhan bilang tao merong limitasyon. At yan ay gift na ibinigay sa iyo. Maaaring matalino ka sa siyensya, pero hindi ka matalino sa ibang larangan. So, pero ang Diyos po, siya po ang pinagbuhatan ng lahat ng karunungan. Kaya He is the only wise God. Bakit merong matalinong doktor? Dahil merong matalinong Diyos. Bakit merong matalinong abogado? Dahil merong matalinong Diyos. Sa madaling salita, siya ang pinagbubuhatan ng karunungan o katalinuhan. Maging literal na katalinuhan o spiritual, sa Diyos yan ang gagaling. Yan po ay gift. Gift, kagaya ng wisdom, gift po yan. Yan po'y regalo ng Diyos. Gift po yan. Kagaya po rito, sinasabi sa aklat ng 1 Corinthians chapter 12 verse
8. Sabi po rito, for to one is given. O, di kaloob po pala yun. For to one is given through the spirit of utterance of wisdom. So yung po palang wisdom, gift of God, gift from God. And to another, the utterance of knowledge according to the same spirit. So yung wisdom, especially the wisdom from God, yan po ay cannot be acquired in seminary, kagaya ng iba mga nagsiseminaryo. That is a gift of God. Kaya yung karunungan sa salita ng Diyos, regalo po ng Diyos yun. Kagaya ko, hindi man ako nag-aaral sa seminaryo. Eh, ako pinagkalooban ng Diyos na ganitong tungkulin, eh di ibigay ko. Libre po yun. Bakit po? Hindi man ako nag-aaral na ako'y nagmatrikula eh. Ba't ko naman pababayaran sa inyo yung aral ng Diyos? So, yung pong wisdom, kaya nga na bakit ako'y dumako rito? Dahil siya nga po ang pinagbubuhatan ng karunungan. He is the only wise God. Kaya walang pwedeng magmalaki na siya matalino na para alam na niya lahat. Hindi po, ang nakakaalam ng lahat ang Diyos. He is the only wise God. So my dear brothers and sisters, balik ulit tayo sa binasa ni Brother Randy na Deuteronomy chapter 5 from verse 6. Yan. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Kasi yung Ehipto po, alipin doon yung mga Israelitas eh. Inalipan ng mga Egyptian. So, pinalaya sila, pinaalis doon, pamagitan ni Propeta Moses. Ang sabi sa kanila, ganito, nung sila makalabas na, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Nagpakilala siya na siya makapangyarihang Diyos na nagpalaya. Kaya, without any reservation, dapat makinig sila sa mga susunod na sasabihin ni Moises. Dahil ako nga nagpalaya sa inyo, sabi ng Diyos, pakinggan natin yung mga susunod pa niyan sinabi. Sabi rito, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Alipin kayo noon. Ngayon, itong mga susunod na sinabi ng Diyos, without any reservation, dahil alam na Egyptian na pinalaya sila, inilabas sila ng Diyos sa Egypt, which is very impossible during that time. Without any reservation, dapat paniwalaan nila yung utos naman susunod. You shall have no other gods before me. Huwag kayong magkaroon ng iba pang mga Diyos sa harap ko. Kaya noon si Moises, noon si Aaron nagawa noong golden calf, ay nagalit ang Diyos. Ayan, at sa verse 8, you shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above. Wag daw maggawa ng mga carved images or any likeness of anything that is in heaven above or that is on the earth beneath or that is in the water under the earth. Ayan. You shall not bow down to them or serve them. For I, the Lord your God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers to the children, to the third and fourth generation of those who hate me. So alam nyo, my dear brothers and sisters, utos ito ng Diyos na huwag tayong gagawa ng mga nililok na image o yung carved images kagaya nung ating ginagawa nito nakakaraan. Wala naman tayong inaatake sa
ating pagninilay na ito sa salita ng Diyos sapagkat kung ano lang nakasulat, yun ang ating binabasa. You shall not make for yourself a carved image. O yung mga nililok na imahen. Ay tayo po kasi wala po tayong binabatikos dito Yung aking karanasan ng aking sinishare sa inyo na nung araw ganyan ako Sa carved images ako nakaluhod, doon ako nagdadasal. Which is nung mabasa ko ito, mali pala yun. Kasi alangan naman pamalian ko yung ang aking ginagawa ang tama. Ay kalinaw na nagsalita rito Diyos. Yung Diyos na nagsalitang ito, yun na nagpalabas sa Israelitas sa Egypt. Sino ang paniniwalaan ko? Ay di yung Diyos na naglabas sa Israelites sa Egypto. Na nagsabing, you shall not make for yourself a carved image. Which is ginagawa ko ito nung araw. At ako na may talagang napakalaki ng aking pananampalataya. Anong mga panahon yun. Parang pag ako'y nasa harap ng mga carved images na ito talagang ako'y parang nasa presensya ng Diyos. Pero hindi po pala ganon. Habang tayo ay tumatanda sa pagsasaliksik sa katotohanan, yung ating mga kinaugalian nung tayo'y bata, iiwan na natin yun. Tayo ngayon ay dinadala na niya sa maturity. Sa pagiging matured enough para makaintindi ng kanyang mga banal na salita. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is on the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them. For I, the Lord your God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and fourth generation of those who hate me. So yan nga po yung aking ipinaliliwanag sa inyo. At sa Biblia po naman, yan ipinatututuhanan pa rin ng nakasulat sa Biblia na bawal po yon. Dito po sa aklat ng Salmo o ng awit 115 verses 4 and the following. Ang nakalagay po rito, their idols are silver and gold, the work of human hands. So ito po yung nilikha ng kamay. They have mouth but do not speak, eyes but do not see. They have ears but do not hear, noses but do not smell. They have hands but do not feel, feet but do not walk, and they do not make a sound in their throat. Those who make them become like them, so do all who trust in them. So malinaw po na sinasabi ng Biblia, mga supporting verses to, na yung mga idol na nilikha ng kamay ng tao ay wala namang kapangyarihan po yun. Ni walang pagka-Diyos doon, my dear brothers and sisters. Basahin natin sa aklat ng Acts chapter 17 verse 29. Ito po. Being the God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man. Being God's children or being God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone. Ibig sabihin, niisipin mo na mayroong pagka-Diyos yung mga imaheng ito ay ipinagbabawal na ng Diyos. So, dapat po kung ano yung sinasabi ng Diyos, yun ang ating
paniniwalaan, yun ang ating susundin. Hindi po yung ating sariling opinyon. Kasi diyan po tayo naliligaw pagka po sinamahan natin ang ating sariling opinyon. Sasabihin natin ay hindi naman natin sinasamba yun. Yung kasi ay parang nagiging tawag dito, nagiging medium na kung saan ay kasi nga ang Diyos di nakikita kaya humahanap tayo ng bagay na nakikita para ating purihin ang Diyos na hindi nakikita, pero mali po yun. Kaya idinagdag ni Brother Randy yung John chapter 4 verse 23 and 24 na darating ang panahon at ngayon na nga na ang tunay na mananamba ay sasamba sa espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay espiritu at ang sino man nagnanais na sumamba sa Kanya ay dapat na sumamba sa espiritu at katotohanan. So yan po ang malinaw, my dear brothers and sisters. Kung ano nakasulat, wag nating dadagdagan, wag nating pag-aalinlanganan kasi ang nagsasalita po rito ang Diyos Para tuloy tayo nag-aalinlangan sa Kanyang salita. Wag po tayo magkakaroon ng pag-aalinlangan sa salita ng Diyos. Ang Diyos po tapat. Sabi ng Biblia, He is a faithful God. Tapat na Diyos yan. Pag sinabi niya, di nga siya, bawal nga sa Diyos ang magsinungaling Di siya nagsisinungaling. Tapat siya. Kaya kung ano ang sinabi niya, dapat without any reservation, wala nang katwi-katwiran pang pantao. Tanggapin natin. Bawal yun. Bawal sumamba ron. Bawal lumuhod doon. Bawal sapagkat ang Diyos ay espiritu. Ngayon, kung lalabagin mo yan, sabi mo, ikaw ay laging tumutulong sa mga mahihirap, ikaw ay marespeto sa iyong ama't ina, magalang ka. Sumusunod ka sa salita ng Diyos. Pero ito po sinasabi sa aklat ng James chapter 2 from verse 10. Ito po. Ang sabi po rito ni San Santiago sa aklat ng Santiago chapter 2 verse 10 and 11. For whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. Kahit pala ikay napakagalang sa iyong magulang, napakatapat mo sa iyong asawa, ay nilalabag mo naman ang tamang pagsamba sa Diyos, ay nakakasala ka sa lahat ng kautusan ng Diyos. Anong ibig kong sabihin dito? Kailangan talaga perfect ang ating pagsunod sa Kanya. Pag sinabi niya, dapat ating gagawain. Kasi kung itutuloy natin ang pagbasa, for he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. If you do not commit adultery, but do murder, you have become a transgressor of the law. So you transgress the law. Supposing you respect your parents, you are not committing adultery, you are not committing murder. And yet, you are, tawag dito, you are worshiping idols. So everything will not be regarded because you are a transgressor of the law. Kagaya rin yun ng pagka nagtisod ka ng iyong kapatid, natisod mo siya, you are also a transgressor of the law. Kapag ka ikaw ay magagalitin, maiinitin ang iyong ulo, you are also a transgressor of the law because utos ng Diyos yun na huwag tayong maging maiinitin. Sabi nga rito sa Santiago chapter 1 verse 19, ayan, know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger,
For the anger of man does not produce righteousness of God. Batas din to eh. If you transgress this law, you are this particular word of God, you are also transgressing the law of God. So, ang ibig kong sabihin, dapat maging perpekto sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maging magalang ka sa iyong magulang, sa iyong pamilya, sa iyong asawa, maging tapat ka. Ibig sabihin talagang gusto ng Diyos na tayo'y madalan niya sa kanyang kabanalan, sa kanyang kabutihan. Meron tayong proper control, meron nga self-control sa ating sarili. Pagka hinihila ka ng magalit, ay dapat mong sabihin o iyong gunagunitain ang sinabi ng Panginoon dito sa ito po, dapat po guni-gunitain natin yung mga sinasabi ng Panginoon sa atin, na tayo ay dapat na mapagpigil sa ating mga sarili. So my dear brothers and sisters, yan, kailangan tayo masunurin. Huwag tayong maglagay pa ng mga katwiran o duda sa mga sinasabi ng banal na kasulatan. Pag sinabi ng Diyos, whether you like it or not, ang dapat sa isang tunay na Kristiyano na umiibig sa Diyos, sundin ang nakasulat without any reservation. 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Ang sabi rito, I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another. Alam po ninyo mga kapatid, huwag natin pagdudahan ang salita ng Diyos. Sabi nga ng ibang pare na narinig ko, ang Biblia raw ay marami ang hindi nakasulat, kulang. Kulang daw ang mga nakasulat sa Biblia. Kaya kailangan dagdagan pa ng tao yun. Pero sa Biblia po kasi nakalagay ganito sa John chapter 20 verse 30. Now Jesus did many other signs in the presence of the disciple, which are not written in this book. Ito po sa aklat ng John chapter 20 verse 30. Now Jesus did many other signs in the presence of the disciple, which are not written in this book. Ibig sabihin, may mga kulang ang Biblia, hindi napasulat. Pero kung iintindihin po natin ito, now Jesus did many other signs. Yung pong hindi napasulat, yung mga tanda o sign. Hindi po yung aral. Yung aral po sa Biblia, complete. Pero yung other sign, yung mga sign o tanda, marami pong ginawang mga sign or tanda ang ating Panginoon Jesucristo, mga kababalaghan, sign. Pero hindi po napasulat yun sa Biblia. Yung sign po, hindi po yun aral. Pero yung aral po, lahat ng Panginoong Jesucristo, napasulat po sa Biblia yung aral. Ang binabanggit ditong hindi napasulat, yung mga tanda. Kasi dito po sa Biblia, merong mga salitang isulat mo. Meron naman salitang huwag mong isulat. Ibig sabihin, kaya hindi pinasulat ng Diyos, hindi kailangan. Basahin natin sa aklat ng Revelation, chapter 10. Siguro verse 3 yata yun. Verse 4.
Ayan, no? Meron pong pagbabawal ang Diyos na mag-isulat. Meron naman sinasabi, isulat mo. Ang sabi po rito, when the seven thunders have sounded, I was about to write. Isusulat sana ni John. But I heard a voice from heaven saying, seal up what the seven thunders have said, and do not write it down. So bakit po hindi pinasulat ng Diyos? Ay hindi kailangan ng tao yun eh. Hindi kailangan yung narinig ni Juan yun. Pero may utos din kay Juan na isulat mo naman. Yun naman ay kailangan ng tao. Kaya niya isinulat. Dito sa aklat din na Revelation, ang nakalagay po rito, ito po. Ito po, pagsasalita ni John, yung sumulat po na Revelation. Kasi si John po, nasa island of Patmos during that time, ay nag-revelation ng Diyos sa kanya. Pero dito po sa Revelation chapter 1 verse 10, ipinasusulat naman kay Juan. At sabi rito, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like a trumpet saying, write what you see in a book and send it to the seven churches to Ephesus and to Smyrna and to Pergamum and to Thyatira and to Sardis and to Philadelphia and to Laodicea. So makikita po natin dito, meron time na nagpapasulat ang Diyos. Meron namang time na huwag mong isulat. Ngayon, ano po yung mga sinasabi roon sa John 20 verse 30 na hindi napasulat? Ay yung po yung mga sign o mga tanda o mga miracle na ginawa ng Diyos. Now Jesus did many other signs in the presence of the disciple, mga tanda, mga himala, which are not written in this book. Yun po ang hindi napasulat, yung mga sign or tanda. Pero yung aral, yung mga aral, yung mga kautusan, lahat po yun napasulat sa Biblia. Ang ibig sabihin, kaya hindi napasulat yung mga bagay na yun, ay hindi kailangan sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Hindi importante, yun ang ibig sabihin. Pero yung lahat po na napasulat dito, importante. Basahin po natin. Doon po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 14 verse 37. If anyone thinks that he is a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord. So pag sinabi ng Diyos na isulat, ginagawa ng apostoles, isinusulat. Pag sinabi ng Diyos na huwag mong isulat, hindi isinusulat ng mga apostoles. At itong sinabing ito ni Saint Paul sa kanyang sulat sa 1 Corinthians chapter 14 verse 37 ay kanyang pinatutunayan na lahat ng kanyang itinuturo at iniaaral ay iniutos ng Diyos. Na ang ibig sabihin, ipinasulat sa kanila. So malinaw po. At yung binasa natin kanina na huwag kang sasamba sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao, sigurado pong Diyos pa nga ang nagsalita roon eh. Ang Diyos pa nga ang nagsalita roon eh. Ay kukwestiyonin ba natin ang Diyos? Masama po yun mga kapatid. Ni pagdudahan ang salita ng Diyos, kasalanan na po ang magduda sa kanyang salita. So, masakit man, mapait man, matamis man, ang salita ng Diyos, dapat po nating tanggapin ng malugod at maluwalhati sa ating puso, sapagkat lahat po ng sinasabi ng Diyos ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Pagdating po ng Judgment Day, kung nilabag po natin ang kautosang huwag kang sasamba sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao at nilabag natin, may kaparusahan sa bawat transgressor
of the law. Kailangan po ay maging perfect ang isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Basahin natin sa aklat po ng Second Timothy chapter 3 verse 15. And how from childhood you have been acquainted with the sacred writing, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Ito po, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction. Ayan, yung pagtatama, masakit po yun eh. Kung minsan itinatama, babaero ka. Ay nabasa mo sa Biblia na huwag makikiapid, di ba masakit yun sa iyo? Ha? Kinukure ka eh. Pero masakit sa iyo ang pagkukure. Pero kahit na masakit at tinanggap mo ang pagtutuwid ng Diyos, abay pabor sa iyo yon. At the last day, aanihin mo ang iyong pagsunod sa Diyos. For reproof, pag sinasaway ka, huwag. Alam naman ninyo ang pagsaway, huwag. Ano? Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Saway po yun eh. For reproof. For correction, itinatama ka. And for training in righteousness. Ang training po, araw-araw yun. Hindi po yun every Sunday lang. Yung training, pagkarinig mo na, do not commit murder, do not steal, do not commit adultery. If you put that in training, tinitrain mo ang sarili mo roon. Ibig sabihin, it must be your life. Dapat ito ay maging buhay natin. Ng ating buhay ayon sa kanyang commandments, ayon sa kanyang utos. Kaya ang sabi rito, for training in righteousness. Tinitrain tayo ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyusan, huwag kang kakain ng mga pinagbabawal ng Diyos, huwag kang magchichismis, huwag kang mag-iisip na masama sa iyong kapwa. Tinitrain tayo ng Diyos. It must be a way of life for every Christian. It must be a way of life for every Christian. Bakit po? Basahin natin sa 17. That the man of God, kung ikaw ay tao ng Diyos, may be complete. So dapat pala complete ang iyong pagtanggap sa kanyang mga kautusan at aral. May be complete, equipped for every good work. Pag ikaw pala'y na-train ng kanyang reproof, ng kanyang teaching, ng kanyang correction, you are equipped for every good work. Walang labis, walang kulang, kumpleto ka, kapatid. Kung sa pagkain, gagawa ka ng isang putahe, kumpleto ricado. Magiging masarap ang lasa ng iyong niluluto dahil kumpleto. Kapag ka ikaw ay nagluto ng anong tawag doon? Yung nilalagay ng suka, adobo, ay nakakalimutan mo pa naman yung suka, ay yung pa naman ang pinaka-importante, ay hindi ka kumpleto. Ganon din naman sa salita ng Diyos. Pag ikaw ay nalimutan mo yung, ay bawal pala yung sumamba at lumuhod sa mga imahen, ay hindi mo kinumpleto, ay hindi ka equipped for every good work. You transgress the whole law. Na-transgress mo. At pangkaraniwan po, dito tayo nagkakasala. So masakit kuminsan ang aral ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, for reproof, saway. For correction, itinatama tayo. Huwag nating pagmatigasin ang ating puso. Kasi yung kasalanan, nagpapatigas po yan eh. Papatigas ng puso yung kasalanan. Pagka ang kasalanan, ginawa mo na lagi araw-araw,
tumitigas ang puso ng tao. Akala mo na tama na ang ginagawa mo. At pag itinutuwid ka, nagwawala ka, nagsisisigaw ka, galit ka, lalo na pag itinutuwid ka. Oh. Kasi pinatigas na basahin nga natin, nakakapagpatigas kasi ng puso yan eh. Hebrew chapter, ano nga ba yun? 3, verse 13. Ang sabi po rito ay ganito, but exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Pinatitigas po ng pag-araw-araw, ginagawa mo na yan. Natigas na ang ating puso. Basahin nga natin sa wikang Tagalog, dito po sa aklat ng Hebrew chapter 3, verse 13. Ito po. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa, araw-araw. Samantalang sinasabi, ngayon, baka pagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. So pagka po lagi natin ginagawa ang kasalanan, pinapapagmatigas na niya ng ating puso. Hindi na natin mabitaw-bitawan, my dear brothers and sisters. Pero kagaya na nasabi ko, wala kaming kapangyarihan para baguhin ang inyong mga maling pananampalataya. Ang may kapangyarihang magbago sa atin ay ang salita ng Diyos. Basahin natin ang Jeremiah chapter, nasaan ba yung Jeremiah? Jeremiah chapter 10 verse 23, ito po sinasabi, ayan, 23. O Panginoon, talastas ko ng lakad ng tao hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Ay, wala pala tayong power na ituwid ang ating mga hakbang. Kaya ito sa 24, O Panginoon, sawayin mo ako, ngunit sa pamamagitan ng kahatulan, huwag sa iyong galit, baka ako'y iuwi mo sa wala. So ang nagtutuwid, my dear brothers and sisters, baka mapagkamalan nyo. Naku, thank you Brother Albert, itinutuwid mo kami. Hindi po ako nagtutuwid. Ang nagtutuwid sa ating mga maling ginagawa ay ang salita ng Diyos, my dear brothers and sisters. For God's sake, the Word of God ang nagtutuwid sa atin. I have no power to correct anybody, but God is an ever-powerful God who wants to correct each and every one of us, preparing us for the bright future, for the life everlasting. From everlasting to everlasting. Pasensya na kayo, ako'y merong kaunting himig ng kanta, pero hindi ko naman alam ang kasunod. Ganyan lang ako kumanta, kapi-kapiraso. Pero hindi baling sa kanta, pira-piraso lang akong kumanta. Wag lang sa salita ng Diyos ako magkapira-piraso. Gusto ko kasi buo. So, hinihiling ng Diyos ang totaling pagsunod sa kanyang salita. Ngayon, binasa ni Brother Randy yung tungkol sa Mateo 17 from verse 1. Ito po ang sinasabi. At pagkaraan ng 6 na araw ay sinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya.
At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito. Kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo. Isa ang sa iyo at ang isa ay kay Moises at ang isa ay kay Elias. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na ulap ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Totoo ito, my dear brothers and sisters, ang Diyos Ama nagsalita rito. Ha? Ang Diyos Ama nagsasalita. Ang sabi rito, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Talagang ang Diyos ang nagsasalita dito, yung Ama sa langit. At narinig ito ng mga alagad at nangasubasob sila at lubhang nangatakot. Ba't nasubasob? Ay kasi ang Diyos ang talagang nagsalita. Pag nagsasalita ang Diyos, nakakasubasob. Bakit po? Ay kasi powerful ang salita ng Diyos eh. Ang salita ng tao hindi nakakasubasob. Kaya nung magsalita ang anghel kay Gideon, na magsalita kay Moises ang anghel sa nagbabagang puno, hindi nasubasob si Moises. Pero dito nasubasob. Bakit po? Kasi merong pambihirang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kapag ikaw ay lublub na sa kasalanan at itinutuwid ka ng salita ng Diyos, isusubasob ka. Gusto ba ninyo isubasob kayo ng salita ng Diyos? Nakakasubasob ang salita ng Diyos. At nang marinig ito ng mga alagad ay nangasubasob sila at lubhang nangatakot. Nakakatakot kasi pagka isipin lang natin, my dear brothers and sisters, kung ang salita ng Diyos ay, pagka ang Diyos ay nagsalita, nakakatakot. Bakit po? Kasi pag nilabag mo ang kanyang salita, may tiyak na kabayaran sa paglabag mo. Pag sinunod mo ang kanyang salita, may tiyak ding kabayaran sa iyong pagsunod. Kaya po nakakatakot ang salita ng Diyos eh. Ay sinabi na nga niya, huwag kang sasamba sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao. Ay sumamba ka, hindi ba nakakatakot yun? My dear brothers and sisters, nakakatakot. At sa paglingap ng kanilang mga mata ay wala na silang makitang sino man, kundi si Jesus. Ay bakit po pinaalis si Elias? Bakit po pinaalis si Moises? Bakit? Ay kasi nga po, ang tigapagsalita na ng Diyos sa ating kapanahunan, si Jesus na lang ang kanyang tigapagsalita. Inalis na niya mga salita ng mga propetang ito at ang iniwan na lang niya ang kanyang anak na siyang dapat na magsalita. Now, my dear brothers and sisters, basahin natin sa Hebrew chapter 1. Hebrew chapter 1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang. Magulang ba natin sina Moises, sina Abraham, sina Isaac, sina Jacob? Magulang natin yan. Patriarka natin yan. Ha? Kaya sabi rito, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang at sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Propeta ba si Moises? Propeta. Propeta ba si Elias? Propeta. Pero inalis na ng Diyos yun. Ay ito ngayon sa verse 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. So sino lamang ang ating pakikinggan? Siyempre si Kristo, yung kanyang mga aral. Yun ang ating pakikinggan. O basahin pa rin natin para patunayan natin saan ba yun. Dito sa ito sa Aklat ng Gawa chapter 13 verse 39. At sa pamamagitan niya, sinong pamamagitan niya? Ni Jesus. At sa pamamagitan ni Jesus,
Sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So talagang inaalis yung lumang tipan para ang umiral ang bagong tipan sapagkat ito ang kompleto na makapagliligtas. Bakit po inaalis ang lumang tipan? Ay kasi nga po hindi kompleto. Batahin natin sa 8. Simulan natin sa 5. Ayan. Ayan. Na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos na malapit nang gawin niya ang tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay na ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. Datapwat ngayoy kinamtan niya ang ministeryon lalong marangal, palibhasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, yung palang Old Testament may kulang. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawang tipan. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw. Sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipang aking ipinagtipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Sapagkat ito ang aking pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa, ako ba'y nagtuturo? Hindi po, nagbabasa lang po. Hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kalilitan hanggang sa dakilaan sa kanila, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Doon sa sinasabi niyang isang bagong tipan ay linuma niya ang una, datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. So ang complete na salita ng Diyos na makapagliligtas sa atin ay ang salita ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya na ang tagapagsalita ng Diyos, hindi na ang mga propeta sa ating kapanahunan. Kumpleto ang aral at utos ng ating Panginoong Hesukristo na siya nating dapat sundin, ni tuldok, ni kudlit, hindi dapat na mawala sa kanyang mga kautusan upang maitiyak na tayo'y kumpleto na sumasampalatay sa kanya. May bautismo ka, sinusunod mo ang kanyang mga kautusan, hindi ka sumasamba sa mga Diyos-Diyusan na nakapaligid sa atin, manatili kang tapat sa Diyos sapagkat ang Diyos ay tapat sa lahat ng henerasyon ng humanity o ng sangkatauhan. So my dear brothers and sisters, inalis na si Elias, inalis si Moises, ang naiwan na ang ating Panginoon Jesucristo at itinuturo, ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang inyong pakinggan. He is the beloved. Mahal na mahal ng Ama ang kanyang anak. Katunayan, nung hindi pa nalilikhan sa libutan, kinakantahan pa nga ng Ama ang kanyang anak. He is the beloved Son. Ay ang amang ang kauna-unahang
lumikha ng awit kasi manganganta pala yung Ama sa langit. Kumakanta pala yung Ama sa langit. Hindi ko alam na nakakanta pala yun nakakanta pala ang Ama sa langit. Ang sabi rito ay ganito, sa aklat ng Isaiah chapter 5. Baka akala ninyo hindi kumakanta ang Diyos Ama. Nakanta ang Diyos Ama. At kumakanta rin ang kanyang anak. Ang katunayan, isinulat sa aklat ng Isaiah, kumakanta ang Ama. Ang sabi rito, paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal. Ay kung sa English yon, yung beloved kasi, yung beloved son niya. Kung sa English, basahin nga natin. Isaiah chapter 5 verse 1. Ayan, Let me sing for my beloved, my love song concerning his vineyard. My beloved had a vineyard on a very fertile hill. Ayan, ang Ama pala sa langit marunong kumanta. Kaya pala ako medyo naalingaw-ngaw ng kaunti yung aking pagkanta ka na from everlasting. Hanggang doon lang hindi ko na maituloy kasi katatapos lang ng aking concert. Ay, Lord God, baka naman mapayabang ako. Ang aking ipinagyayabang ang salita ng Diyos. Ang Diyos, sapagkat pag ipinagyabang natin ay ang Diyos, nasa tamang lugar tayo. Huwag natin ipagyabang yung ating galing, yung ating talino. Huwag natin panghawakan yan. Sapagkat kuminsan yung ating katalinuhan palpak sa Diyos. Ang dapat natin panghawakan, kung ano ang sinasabi ng Diyos, yun ang dapat natin panghawakan. Uulitin ko sa inyo 1 Corinthians chapter 4 verse 6. I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us. Dapat tayong matuto sa mga apostoles not to go beyond what is written. Na huwag tayong hihigit sa nakasulat, that none of you may be puffed up in favor of one against another. Hindi tayo dapat na magbigay ng sarili nating konklusyon, sarili nating opinion sa salita ng Diyos. Dapat ating bayaan ang salita ng Diyos at as it is, kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, as it is. Huwag nating dagdagan, huwag nating singitan, huwag nating bawasan. Kung ano sinasabi niya, huwag kang gagawa ng mga bagay na nilikha ng kamay ng tao upang iyon sambahin at luwalhatiin. Huwag kang magagalitin, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay. Puro huwag. Huwag. At yan ang kumisang ikinagagalit ng tao. Pag laging huwag, ay kasi maraming bagay na dapat na itama sa ating buhay. Kahit yung takbo ng ating isipan, maraming sinasabi ang Diyos na huwag. Huwag kang mag-isip na masama. Anong sukli? Ibigin mo ng iyong buong isip ang Diyos. At kung iniibig mo ng buong isip ang Diyos, ang iisipin mo lang ay yung mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Yung mga bagay na kautusan ng Diyos, yan ang isilid natin sa ating isip at sa ating puso. Parang sinasabi rito sa aklat ng Psalm 119 verse 11. Ayan, I have stored up your word in my heart that I may not sin against you. Ang puso po ng tao ang kumukontrol sa buong pagkatao ng isang tao. Ito po ay motor na nagbobomba ng dugo upang dumaloy sa iba't ibang parte ng ating katawan ng dugo, ay ang puso po ang tumatrabaho niyan. Ngunit ang puso po ay hindi lamang sa pisikal. Ang puso po ay malaking impluwensya sa pagkatao ng isang tao. Kagaya po ng sinasabi sa Mateo 15:19 na ang puso ng tao ay maaring, for out of the heart come evil thoughts, yung masamang kaisipan, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. Luminga kayo sa ating paligid.
lahat ng kabutihang inyong nakikita, yan po ay mula sa puso ng isang taong nag-iingat ng salita ng Diyos. At luminga ka sa iyong paligid lahat ng karumaldumal na mga gawain ng pagpatay at pagpaslang, pakikiapid, pagnanakaw, pagnanakaw ng kaban ng yaman ng ating bansang kawawang Pilipinas, nagmumula sa puso ng mga taong inihalal ng ating bayan na may pusong magnanakaw. Sa puso nagmumula ang lahat ng uri ng kasamaan. At maari din namang sa puso magmula ang mga dakilang bagay at kabutihan na ating nakikita sa ating kapaligiran. In other words, heart controls the life of a person. Ang puso ng tao ay kumukontrol sa kanyang buhay. So my dear brothers and sisters, tama ang Biblia na sinabing pakaingatan mo ang iyong puso sapagkat yan ang dinadaluyan ng iyong buhay. Whether it is material, whether it is spiritual, whether it is physical, ang puso ay siyang promotor ng lahat ng kabutihan at maari ding promotor ng lahat ng kasamaan na maaring gawain ng isang tao. So be careful with your heart. Ano ba yung palabas na yun? Be careful. Careful with the heart. Ano ba yun? Naalala ko yung palabas na yun. So my dear brothers and sisters, mahalaga po na ating sundin. At tandaan ninyo, lahat ng ating kabutihan, may kabayaran. Lahat ng kasamaan, may kabayaran. Kahit isang basong tubig na iyong ibigay sa iyong kapwa, nang dahil sa siya alagad ni Kristo, may kabayaran. Basahin po natin sa Mateo, Mateo chapter 10, verse 42, yan. And whoever gives one of this little one, even a cup of cold water, because he is a disciple, truly I say to you, he will by no means lose his reward. Kahit isang basong tubig lang na ibigay ninyo sa isang tao dahil sa siya naglilingkod sa Diyos, hindi mawawala ang kabayaran, ang kanyang reward. So huwag kayong titigil sa paggawa ng mabuti. Sabi sa Galatia 6:10, huwag kayong titigil sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon, aanihin mo. Totoo po yun, aanihin. Dahil lahat ng ating ginagawa may kabayaran. Basahin natin sa Ephesians chapter 6 verse 8. Ang sabi po, knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord, whether he is a bond servant or free. May tatanggapin tayo, magnakaw ka na magnakaw, merong kabayaran din yan during the judgment day. Sabi nga ni Brother Randy, walang karma. Walang karma sa panahong ito, but during the judgment day, katakot-takot na karma ang aabutin mo pag nilabag mo ang utos ng Diyos. So my dear brothers and sisters, ano man ang ginawa mo, magpakasama-sama ka, merong kabayaran yan. Nang rape ka, itinapon mo sa ilog, hindi ka nahuli ng pulis, kamo malaya ka na. No, during the judgment day, even the very secret thing will be revealed on the eyes of the Lord. So, hindi ka makakalibre, my dear brothers and sisters. Yung mga pinatay, inihulog sa dagat, wala na, hindi na. Sa panahong ito, oo. But during the judgment day, may kabayaran. Kapag ikaw naman ay gumawa ng mabuti at inubos mo ang iyong buhay sa paggawa ng mabuti, paglilingkod sa Diyos, pagtulong sa mga mahihirap, may kabayaran. Basahin po natin sa aklat ng Mateo 25:40. 25:40, ito po sinasabi,
And the king will answer, truly I say to you, as you did it to one of the least of my brothers, you did it to me. Then he will say to those in the left, depart from me, cast into the eternal fire prepared for the devil and his angel. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. Kaya nga yung pagpapakain, pagpapainom, ay napakahalaga sa Diyos yun. I was a stranger and you did not welcome me, naked and you did not clothe me, sick and prison, you did not visit me. Then they also will answer, saying, Lord, when did we see you hungry or thirsty or stranger or naked or sick or in prison and did not minister to you? Then he will answer them, saying, truly I say to you, as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. And this will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Sasabihin natin, sasawa na tayo sa paggawa ng mabuti para naman wala epekto. Ay sa panahon natin ngayon, yung paggawa ng mabuti, kaya nagsasawa iba, parang walang epekto, parang walang nangyayari sa akin, gawa ako ng gawa ng mabuti. No, my dear brothers and sisters, nakasulat yan. Hindi maaaring pumaltos yan during the judgment day. Basahin natin sa Hebrew chapter 6 verse 10. Ayan. For God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saint as you still do. For God is not unjust. Ay Tagalogin nga natin ito. Mas maganda ito sa Tagalog. Hebrew. Nasaan ba ang Hebrew? Bagong tipan pala ito. Bagong tipan, Hebrew, chapter 6, verse 10. Nasaan ba yun? Chapter 6, verse 10. Ayan, ito po. Kaya yung iba nasawa sa paggawa ng mabuti, huwag kayong sasawa. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyo ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. So my dear brothers and sisters, don't ever give up in doing good. Hindi, ang Diyos ay makatarungan, hindi niya lilimutin. Kahit na pinakamaliit mong ginawa ay kanyang babayaran. Basahin natin sa Lumang Tipan, dito sa aklat ng Psalm, chapter, ano ba yun? Chapter, ano ba ito? Ito, chapter 62, verse 12. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Naku, ang Diyos pala ang magbabayad sa lahat ng ating ginawang mabuti. Kaya niyang bayaran ka, magandang kalusugan, maayos na pamilya, babayaran ka. Maaring hindi nga yung pera o hindi kayamanang kwan, pero yung iyong health, yung iyong mga nagaganap sa iyong buhay, may mga problema ka man, hindi naman totoong napakabigat ang dumarating sa iyong buhay. Nagbabayad ang Diyos sa ating lahat ng ginagawang mabuti. Kahit doon sa Kawikaan, chapter 19, verse 17, nagbabayad ang Diyos. Basahin ko sa Tagalog. Ito, 17. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanya mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Aba, ay wala naman taong pwedeng ang Diyos ay magkautang. Ay tayo ay kanya. Lahat ng bagay na nasa atin ay galing sa kanya. Ang iyong buhay, ang iyong hininga. Paano magkakautang ang Diyos? Pero siya ay maaaring magkautang pag gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Nagkakautang siya. Isipin mo, ang Diyos na may-ari ng buong mundo, ng buong sanlibutan, kahit ang buong kalawakan ay kanya, nagkautang sa iyo. Napakalaki ng kabayaran noon, my dear brothers and sisters. Ang kabayaran noon
ay walang katapusang kaligayahan sa piling ng Diyos. Kaya ang utos doon sa Galatia 6:10, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. So my dear brothers and sisters, nawa yung mga salitang ito ng Diyos ay nakapagbukas ng kaunti sa kaibuturan ng ating puso na dapat itong tahanan ng kanyang mga banal na salita, makapagbukas ng ating kaisipan at makapagpalago sa ating pananaw sa ating paligid. Huwag tayo magsasawa na ikapit sa ating buhay ang kanyang mga salita. Ikapit natin na huwag kang magkasala sa Kanya sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ikapit natin sa ating buhay na kayong mga anak ay maging magalang sa inyong mga anak. At kayo namang mga magulang ay huwag maging mapait sa inyong mga anak. Kayong mga asawa ay maging tapat sa inyong mga asawa, malayo man, nasa Espanya man kayo, nandito man o nasa Pilipinas ang inyong asawa, maging tapat, sapagkat ang katapatan ay isang virtue ng isang tunay na Kristiyano na sa takdang panahon ay babasahin ng Diyos during the Judgment Day. Nawa, my dear brothers and sisters, ang mga salitang ito ng Diyos ay magrema, sabi nga na iba, magrema sa ating mga kaisipan at higit sa lahat ay sa kaibuturan ng ating puso, sapagkat ang mga mata ng Diyos ay nasa sa ating harapan sa bawat sandali ng ating buhay. Yun na lamang mga minamahal na magulang at kapatid, at nawa ang banal na bendisyon ng ating makapangyarihang Diyos Ama sa langit at ang patnubay ng banal na Espiritu at ang pagtuturo ng kanyang mahal na bugtong na anak ang siyang maghari lagi sa ating buhay. It must be our way of life. Christ must be the way of life of every Christian. Amen. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pamulan hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo siyang gabay sa kasakitan at nariyan sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo, kailanman di magbabago
kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti mapagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, dahil nandito na po kami, Panginoon, at muli naman po naming natapos ang aming tungkulin, Panginoon, upang makinig sa inyong mga banal na salita, Panginoon, sa pamamagitan ni Brother Albert, Panginoon. At naway lagi niyo po kaming gabayan, Panginoon. Lagi niyo po kaming samahan, Panginoon, sa aming journey, Panginoon, sa aming mga plano sa buhay, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng aming mga gagawin. Naway i-guide niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami, Panginoon, lagi ng lakas ng pangangatawan, Lord. Ilayo niyo po kami sa mga kapahamakan, sa lahat po ng oras, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa paggamit ninyo kay Brother Albert, Panginoon, at naway bigyan niyo po siya, Panginoon, lagi ng good health, Panginoon. Ilayo niyo rin po siya sa mga kapahamakan, kasama po ang kanyang asawa at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Naway marami pa siyang masaliksik, Panginoon, na inyong mga banal na salita, Lord, upang may bahagi po niya sa amin, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, itong aming gawain na Church of God, Panginoon. Naway magpatuloy po, Panginoon, ang aming pakikinig, Panginoon, at naway mapadami pa po namin, Panginoon, ang mga kaluluwa na makikinig na inyong mga banal na salita, Lord. Unang-una na po, Lord, ang aming mga pamilya, Panginoon, naway magkaisa kami lahat sa pakikinig, Panginoon, ng inyong mga banal na salita, Lord. Tinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Naway lagi niyo rin po silang gabayan at proteksyonan, Lord, at naway maliwanagan ang kanilang mga kaisipan, Panginoon, na magkaisa kaming lahat, Panginoon, sa pakikinig sa inyo, Lord. Ganon din po, Lord, itinataas ko po sa inyo ang lahat ng mga taong mga nasalanta ng kalamidad, Lord. Naway lagi niyo silang proteksyonan, Panginoon. Ipaalala po ninyo sa kanila, Panginoon, na hindi po kayo nakakalimot sa kanila, Lord. Naway maalala nila kayo, Panginoon. Pati na po, Lord, ang lahat ng mga taong may mga karamdaman, Panginoon, naway pagalingin po ninyo, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Naway maging maayos na, Panginoon, ang takbo ng pamumuhay sa aming bansa, Panginoon, upang maibsan ang paghihirap ng aming mga kababayan, Lord. Gabayan niyo rin po kami, Panginoon, sa aming paghahanap buhay dito, Lord, na maging maayos ang aming paghahanap buhay, ang aming mga employer, Panginoon, naway maging maayos din, Panginoon, ang kanilang mga health, Panginoon, upang magpatuloy po kami, Panginoon, sa pagsilbi sa kanila, nang kami po, Panginoon, ay tumagal sa aming mga trabaho, at nang makatulong po kami, Panginoon, sa aming mga kapwa, Lord. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang aking anak, Panginoon, na si Aileen, Panginoon, naway gabayan niyo po siya, Panginoon, sa kanyang panibagong journey sa kanyang buhay, Panginoon. Naway maging maayos po, Panginoon, ang kanyang magiging kalagayan sa Bulgaria, Panginoon. At nang makuha niya ang kanyang mga anak, Panginoon, at nang maging maayos ang kanilang pamumuhay, Lord. Ganon din po, Lord, ang aking ibang mga anak, Panginoon. Gabayan niyo rin po sila, Panginoon, at proteksyonan niyo sila, Panginoon, at naway maliwanagan po ang kaisipan ng iba kong anak, Panginoon, na maging tapat din sila sa maging tapat at magbago ang pananampalataya nila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran ko dito, Panginoon, na lahat ng mga may partisipasyon, Panginoon.
Sila Sister Shirley, Panginoon, Sister Levi, Brother Randy, sila Sister Joy, sila Sister Merly. Lahat po sila, Panginoon, naway gabayan niyo po silang lahat, Panginoon, at bigyan niyo po sila lahat ng good health, Panginoon. Nawa, naging maayos po, Panginoon, ang takbo din ng kanilang mga pamumuhay, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa mga kapahamakan, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga biyaya na aming natatanggap, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. At sa lahat po, Panginoon, ng inyong kabutihan, Panginoon, maraming salamat, Lord. Naway, lagi niyo po kaming pakinggan, Panginoon. Lagi niyo po kaming subaybayan, Panginoon. I-guide niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga plano sa buhay, Panginoon. Upang matupad po namin lahat ang aming mga pinapangarap, Lord. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang buong mundo, Panginoon. Naway hindi po magiging giyera, Panginoon, ang sigalot sa iba-ibang dako ng mundo, Panginoon. Itigil niyo na po, Panginoon, naway itigil po ninyo ang mga problema, Panginoon, sa mga bansa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong paggabay sa amin, Panginoon. Hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, naway lagi niyo po kaming i-guide sa aming lahat ng aming mga gagawin, Lord, sa lahat ng aming mga plano, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang aming sandigan. Kayo po ang aming Diyos na kataas-taasan, Panginoon. Ang aming Diyos na buhay, Panginoon. Kami po ay naniniwala po sa inyo, Panginoon. Wala po kaming ibang Diyos, kundi kayo, Panginoon. Ang aming pinaniniwalaan, Diyos Ama. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Hanggang sa susunod na linggo po, Panginoon. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Salamat po mga kapatid at hanggang sa isang linggo po kayo po ay uling inaanyayahan. May you have a blessed week ahead. God bless.